Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, Pastor Jess Gabe ng CRC Calamba Daughter Church na inyong makakasama ngayong umagang ito sa programang Tinapay mula sa Langit. Ang araw-araw na pagbubulay-bulay natin ng salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ngayong umagang ito ay part pa rin ng ating Judges series. At ang title po nito ay God Reassures Gideon Through the Midianites. At ito po ay matatagpuan sa Judges chapter 7 verse 12 to 15. Ngunit bago po tayo magsimula, ay samahan niyo po muna ako sa isang panalangin. Let's pray. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa panibagong buhay at pag-asa na pinagkalob niyo po sa amin. Maraming salamat din po sa maagang biyaya na pinagkalob niyo sa amin na makaririnig kami ng inyong mga salita sa pamamagitan ng programang ito. Dalangin po namin na buksan niyo po ang aming mga puso't isipan pang maunawaan po namin ang mensaheng nais niyo pong iparating sa amin ngayong umagang ito. Pagbulay-bulayan at may apply namin ito sa aming mga buhay. Ito po aming pagsamot panalangin sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Basahin natin ang Judges chapter 7 verse 12 to 15. Verse 12, ang mga Midianita, pati ang mga Amalekita at mga tribo sa paligid ay naglipana sa kapatagan na parang mga balang sa dami. Ang kanilang mga kamelyo naman ay sindami ng buhangin sa dagat. Nang malapit na sina Gideon, may narinig silang nag-uusap. Ang sabi ng isa, na panaginipan kong may isang tinapay na si Badang gumulong sa ating kampo. Nagulungan daw ang tolda at ito'y bumagsak. Sagot naman ng isa, yun ay walang iba kundi ang tabak ng Israelitang si Gideon na anak ni Joas. Ang Midian at ang buong hukbo ay ibinigay na ng Diyos sa kanyang kamay. Nang marinig ni Gideon ang panaginip at ang kalugan nito, lumuhod siya at nagpuri sa Diyos. Pagkatapos, nagbalik siya sa kampo ng mga Israelita at sinabi sa kanila, bumangon na kayo, ibinigay na ni Yahweh sa inyong mga kamay ang mga Midianita. Purihin ang salita ng Diyos. May mga pagkakataon sa buhay na ang laban ay tila napakalaki. Parang masyadong marami ang kalaban, masyadong malakas, at parang wala tayong laban. Tulad ni Gideon, maaaring itanong natin, Panginoon, paano ako mananalo sa laban na ito? Sa Judges chapter 7, hinarap ni Gideon ang napakaraming hukbo ng mga Midianita na parang balang sa dami. Ngunit binawasan ng Diyos ang kanyang hukbo hanggang 300 na lamang. Bakit? Dahil nais ng Diyos ipakita na ang tagumpay ay hindi nakabase sa dami o lakas, kundi sa Kanya. Sa verses 12 to 15, makikita natin ang isang mahalagang turning point, hindi sa pamamagitan ng sandata, kundi sa pamamagitan ng salita. Isang panaginip lang na narinig ni Gideon ang nagbago ng kanyang takot tungo sa pananampalataya. May mga mahalagang punto at akong ibibigay po ngayong umagang ito. Unang punto, the enemy may look overwhelming, but God is already at work. Kahit mukhang napakalaki ng kalaban, umikilos na ang Diyos. Sinabi sa verse 12, ang mga Midianita ay nakahandusay sa libis na parang balang sa dami. Sa paningin ng tao, imposibleng manalo talaga si Gideon. Pero ang hindi niya agad nakita, kumikilos na ang Diyos sa kampo ng kalaban. Ang lesson dito, kahit mukhang imposible ang sitwasyon mo, hawak pa rin ito ng Diyos. Sinabi nga sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, ang kalaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. So bago pa man magsimula ang laban, nilagyan na ng Diyos ang takot, ang puso ng kalaban. Ibig sabihin, nauuna ang Diyos kumilos kaysa ating aksyon. Amen? Pangalawang punto, God uses unexpected ways to encourage His people. Ginagamit ng Diyos ang maliliit at di inaasahan. Sinabi sa Judges chapter 13 verse 14, panaginip tungkol sa tinapay na si Bada na gumulong at tumumba sa tulda. Ang tinapay na si Bada ay pagkain ng mahihirap, sumisimbolo kay Gideon at Israel na tila mahina at walang laban. Pero malinaw ang interpretasyon. Ito ay walang iba kundi ang espada ni Gideon. Kaya matututunan natin dito mga kapatid na kayang gamitin ng Diyos ang maliliit at minamaliit upang magtaglay ng tagumpay. Sinabi sa 1 Corinthians chapter 1 verse 27, pinili ng Diyos ang mahihina upang hiyain ang malalakas. Sinabi rin sa Zacarias chapter 4 verse 10, huwag hamakin ang maliliit na panimula. Hindi hadlang ang pagiging maliit o mahina. Ito pa nga ang ginagamit ng Diyos para maipakita ang kanyang kapangyarihan. Pangatlong punto mga kapatid, one word from God can replace fear with faith. Isang salita ng Diyos ang kayang magpalit ng takot tungo sa pananampalataya.
Sinabi sa Judges chapter 7 verse 15, nang marinig ni Gideon, siya'y sumamba. Mapapansin ang pagbabago. Dati may takot at alinlangan, pagkatapos marinig, sumamba at naging handa sa laban. Isang salita lang mula sa Diyos ay sapat na para palakasin ang iyong pananampalataya. Sinabi sa Romans chapter 10 verse 17, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sinabi rin sa Psalms 56 verse 3, sa araw ng aking pagkatakot, ako'y magtitiwala sa iyo. Hindi nadagdagan ang sundalo ni Gideon, pero nadagdagan ang kanyang tiwala sa Diyos. At iyon ang tunay na mahalaga. At panghuling punto mga kapatid, true faith leads to worship before the victory. Ang tunay na pananampalataya ay nauuwi sa pagsamba kahit wala pang tagumpay. Bago pa man magsimula ang laban, si Gideon ay sumamba na. Ang pananampalataya ay hindi naghihintay ng tagumpay. Ito ay sumasamba kahit wala pa ang sagot. Sinabi nga sa Habakkuk chapter 3 verse 17 to 18, kahit wala ang bunga, ako'y magagalak sa Panginoon. Sinabi rin sa John chapter 4 verse 24, ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang pagsamba ay pagpapahayag ng pagtitiwala. Kaya, Panginoon, nagtitiwala ko sa iyo kahit hindi ko pa nakikita ang resulta. Kaya ang matututunan natin sa binasa natin ito, ang Diyos ay kumikilos na kahit hindi mo pa nakikita. Ang iyong kahinaan ay hindi hadlang. Ito ay daan para sa kapangyarihan ng Diyos. Isang salita mula sa Diyos ay sapat na para palakasin ka. Matutong sumamba bago o man dumating ang tagumpay. Sa ating conclusion mga kapatid, ang kwento ni Gideon ay nagpapaalala sa atin na ang tagumpay ay hindi nagsisimula sa lakas, kundi sa pakikinig sa Diyos. Maaaring marami ang kalaban, pero mas dakila ang Diyos. Maaaring mahirap ang sitwasyon, pero kumikilos na siya. At minsan, isang salita lang niya ang sapat para baguhin ang lahat. Sa ating application mga kapatid, kapag ikaw ay nahaharap sa mabigat na laban, alalahanin mong kumikilos na ang Diyos. Hanapin ang kanyang tinig sa pamamagitan ng panalangin at salita niya. Huwag maliitin ang maliliit na bagay. Ginagamit ito ng Diyos. Sumamba kahit wala pang breakthrough. Ngayon, tanungin mo ang sarili mga kapatid. Ano ang laban na kinakaharap mo ngayon? Nakatuon ba ako sa problema o sa salita ng Diyos? Kaya ko bang sumamba kahit wala pa akong nakikitang sagot? Manalangin tayo mga kapatid. Panginoon na makapangyarihan sa lahat, dakila ka, makapangyarihan. Maraming salamat sa iyong salita na nagbibigay sa amin ng lakas at pag-asa. Tulad ni Gideon, alam po namin, inaamin namin mga pagkakataon na kami ay natatakot at pinanghihinaan ng loob. Ngunit ngayon, pinipili naming magtiwala sa iyo. Panginoon, magsalita ka sa amin dahil alam naming sa isang salita mo lang ay kayang baguhin ang lahat. Palitan mo ang aming takot ng pananampalataya at turuan mo kaming sumamba kahit wala pa ang tagumpay. Ipaalala mo sa amin na ikaw ay kumikilos na sa likod ng aming sitwasyon. Gamitin mo ang aming kahinaan para sa iyong kaluwalhatian. Ang laban ay sa iyo, O Diyos. Sa pangalan mo, Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po sa maikling oras na iyong nilaan upang ako'y inyong samahan sa programang Tinapay Mula sa Langit. Muli ko po kayong inaanyayahan sa araw ng bukas upang pakinggan at pabulay-bulayan ito. Feel free to share this video upang maging pagpapala din kayo sa iba. And don't forget also to subscribe to our YouTube channel, CRC Family, and click the notification bell button para sa mga upcoming videos and events. Ito pong yung lingkod, Pastor Jesse Gabe ng CRC Calamba Daughter Church. Pagpalain po kayo ng Diyos. Magandang araw sa inyong lahat. God bless.